So meron po tayong unang announcement ay with the help of our camp staff ng po nakaraang youth camp, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Bagamat ito po ay huli na, pero alam ko pong abot pa rin naman ang aming pong pasasalamat sa mga taong tumulong financially sa camp po. So may kaunti po kami mga regalo para sa mga kapatid po namin. Hindi po yan ganun kalaki, pero simple token of appreciation to those who help and serve po sa pamagitan po ng pagbibigay. So, habang tayo po nag-a-announce, ay bibigay po yan ng aming pong mga kapatid. Next po. Okay, ang ating pong naudlot na Junior Christian Fellowship 10th Year Anniversary ay matutuloy na po sa darating po na Sabado. Ito po ay gaganapin pa rin naman sa La Gracia Resort. Ito po ay sa may bagong palengke. Ayan, tapat po ng bagong palengke. Sa ganap po na alas 8 hanggang alas 5 po na ang hapon. At sa darating din po na Sabado, ay magkakaroon po ng espesyal na gawain ng mga kabataan na may tema po na Hunger Games. Ito po ay back to School Fellowship at Cooking Fellowship. Ito po ay gaganapin po sa Sabado, alas 3:30 po ng hapon, 3:30. So sa mga magulang po, kung magpapaalam po inyong mga anak na pupunta po sila. Sila po ay naka-school uniform. So naka-uniform po ang inyong mga anak sa darating po na Sabado. At yun po, sana po ay makadalo ang ating mga kabataan po na nandito. Ang Laguna Dorcas Officers Meeting, August 8. Ang Dorcas daw po ay merong outdoor swimming fellowship, August 1. Ito po ay Saturday. Nagaganapin po sa Buddha Resort. 7:30 po ito. Ang pagkain daw po ay KKB per group. Pero libre daw po ang transportation. Okay, sa mga kababayan po, may huling hirit sa taglamig ang inyo pong fellowship. And every first Sunday po ang ating congregational worship. Kasama po ang ating mga Sunday school kids. Next po. So for transparency po, ito po ang ating naging gastusin po na nakaraang youth camp. Nakalikom po ang ating camp ng 338,000.
157. Palakpakan po natin si Lord. Nakagastos po sila ng 277,015 pesos, 0.37. At kaya po may natira pong 61,141 pesos para po sa pagsisimula ng camp next year. So dahil po ang fundraising po ay nagaganap sa kalagitnaan hanggang bago mag-camp, kinakailangan po talaga may panimulang budget para po sa mga reservations and mga pre-camp. So ito po ay sana po wag po kayong magsasawang tumulong. Hindi lamang po sa youth camp, kundi po sa lahat po ng mga gawain po natin dito po sa church. At yan po ang ating mga balita. At kung wala na po, ay tayo po lahat ay tumayo. Dako po tayo sa ating Thanksgiving prayer. Ini-invite po sa unahan ng mga kapatid nating may personal na pasasalamat sa Panginoon. Birthday po. Wala na po, ay tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Katulad ng aming mga kapatid na nasa harapan. Una po ay si Sister Joy. Sa kaarawan na ibinigay mo po sa kanya, nawa po ay patuloy mo siyang gabayan at pagpalain. Sa dagdag taon na ito, nawa ay patuloy siyang maging maayos ang kalusugan. Maayos din po ang kanyang hanap buhay sa araw-araw at patuloy na magamit ang kanyang buhay sa paglilingkod sa iyo. Lord, kung may mga prayers pa po si Sister Joy, nawa po ay pagkaloob mo po ito sa kanya ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo po siya at sa panahon ng mga pagsubok, mga challenges, patuloy siyang maging matatag sa pananalig, Panginoon, sa iyo. Lord, nagpapasalamat din po ang aming mga kapatid na si Brother Franco and Sister Cheche sa anniversary na ibinigay mo po sa kanila bilang mag-asawa. Sa kanilang paglilingkod dito po sa church, alam ko po na malaking part ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya nawa patuloy silang maging matatag ang kanilang pagsasama at alam ko pong marami ding mga challenges na dumadating ay patuloy nawang maging matatag sila at maalala yung mga pangako. Gabayan mo sila, 10 ng kanilang pamilya at patuloy na bigyan ng maayos na kalusugan at mapagpala sa kanilang mga hanap buhay sa araw-araw. Nawa po, kung may mga request pa po sila, ipagkaloob mo rin po ito ayon sa iyong kalooban. Gayun din po ang bawat isa, hindi man kami nakalapit, ngunit batid mo po ang aming pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amayan po natin ang bawat isa habang inaawit ang Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your light with us. As we grow in love and may we always speak to you. That God will let us be a family always there to be strong. Today
natin ang ating Panginoon for this wonderful and happy Sunday. And let us offer our song of praises. Papurihan natin siya. At alam namin, sa gitna ng kahit anong pamang bagay, tanging may isang Diyos na magliligtas sa atin. Let's all sing our God. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like at sumamba sa inyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin at alam namin, Panginoon, hindi kami ang dapat ma-please, kundi kayo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging maliwanag ang aming puso at isipan sapagkat ang araw na ito para sa inyo at ang lahat na ito'y para sa inyo. Walang Panginoon namin sa matulangin sa kanis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Let's all say, blessed be your name.
Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior.
Is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ginawa sa pamamagitan ng apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpirapiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami ay patuloy nagpapasalamat muli sa iyo at binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami ay magkaroon ng bahagi sa iyong pananambahan. At salamat nga po Panginoon sa presensya mo at muli mo nga po kami sinamahan sa umagang ito. Hiling at dalangin namin Panginoon, gabay ng iyong banal na Espiritu, ang igawad pong muli sa aming magbabahagi ng iyong pong mga banal na salita. Puspusin mo nga po siya ng iyong pong mga banal na Espiritu upang kanya po ibabahagi, manggaling lamang sa iyong pong banal na kalooban. Kami, Panginoon, na makikinig ay puspusin mo rin ang iyong banal na Espiritu upang aming mapapakinggan ay maging kapakinabangan namin sa aming pong araw-araw na pamumuhay. Kapayapaan at pawang kapurihan lamang ang maghari sa umagang ito hanggang sa pagtatapos ng aming pong gawain. Ikaw po ang maghari, ikaw po ang mapapurihan at ganoon din nga po, Panginoon, ay ikaw din ang maitaas namin sa umagang ito. Ang mga panalangin namin ito, Panginoon, ay aming sama-samang panalangin. Pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kalalakihan, tayo na po pala. Dito na po tayo sa taas. Yung po mga naan sa taas, mga kalalakihan, aawit po tayo. Hindi na po tayo gagamit ng mic para ang ating tinig.
Ang atin pong awitin ay Ako ay handang lumapit. Meron po ditong lyrics na ang nakalagay ay aral ni Kristo ay ating yakapin upang di tayo magupiling. Problema, hindi po na-search yung magupiling. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin ng magupiling. Online naman po tayo lahat. Kayo na po mag-search ko ano mga words na nandito sa ating lyrics. With natin ang Ako'y handang lumapit. Pakiulit po. Tsaka pakilakas yung ating volume. Hello, check. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat po sa ating magigiting na kalalakihan.
At hindi nyo lang po nalalaman, ay linggo-linggo po nilang pinapraktis yan. Nakailang beses pong practice yan, Brother Arnel? 5. Sa inyo, 5 weeks. Talaga, tayo nyo naman, gano'n sila ka-prepared. Yan po ay, kada magpe-fellowship po ang Gideons, ay nakaka-10 ulit po yan. Kada may dadating na bago, nakakalaki yan. Halimbawa, naggagaway na. Mga 4 pa lang, ulitin niya 4 na beses. Pag may dumating na isa, 2, uulitin po ulit yun. So, nakakasampu yan mahigit. But anyway, salamat po sa Panginoon dahil nakita po ninyo with the initiative ng ating mga tagapanguna po sa kalalakihan ay nakita nyo naman, napapatayo natin ang mga Gideons natin dito sa unahan. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kalalakihan. At napakabuti po ng Diyos sapagkat tayo po muli ay binigyan niya ng opportunity to have this time na makinig ng kanya po mga salita. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito na pinagkaloob mo po sa amin. At alam po namin, Panginoon, na tunay po ang iyong kabutihan sa aming pong mga buhay, ang iyong pag-ibig. Salamat po sa walang hanggang biyaya na patuloy mong pinagkakaloob po sa amin. At hindi ka po nagbabago sa aming pong mga buhay. And as we talk about our lesson this morning, nawa maintindihan po namin ang halaga ng pagtitipon na ginagawa po namin bilang magkakapatid. At nawa, i-treasure namin ang bawat panahon at pagkakataon na kami po ay nagkakasama-sama na naglilingkod at nagpupuri po sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At baka po nagtataka, baka po tanungin niyo po ulit ako, Pastor, na paano yan? Yung pong bukol ko po sa ulo, pinatanggal ko na po yung nandito po sa kanan. So, nung Friday, nagkaroon po ako ng surgery. Minor lang naman po. Kasi sabi nung nurse, Sir, upo ka muna dyan. Pagka-upo ko, mga ilang minutes lang, Sir, sige, pwede ka na umalis. Ganun lang kadali. So, after po na surgery, akala ko mag-stay pa ako sa ER, di na. Pinalis na agad ako. Mag-drive ka na, Sir, uwi ka na. Okay na. So, ganun lang po. But anyway, thanks po, salamat po sa mga prayers po ninyo. At di ko pa po alam. Pag-pray nyo po yung result kasi binabiopsy pa po yung bukol eh. So sa Friday pa rin po lalabas yung result ng biopsy. At kaya po may tapal po yan dito ngayon. At ayoko pong i-expose kasi may 2 pong sinulid na nakalabas. Kaya baka hilahin ng kung sino. Pastor, may buhok ka. Sabi nung doktor wag daw hihilahin. Wag daw gugupitin. Kasi bobo ka po ito eh. Yun po yung pinakang laki. So, ayun po. At anyway, salamat po sa Panginoon. At nakaraos po tayo doon sa operation. At salamat po sa mga nanalangin. At ayun po, awa ng Diyos ay patuloy pong gumagaling at okay na po. So, as we continue sa ating pong topic, ating pong theme about restoration movement, last time diniscuss po sa atin yung context po ng leadership ng church. It is a local autonomy. No? Kaya napakahalaga na tayo po ay merong knowledge about this kasi gusto nating maintindihan na tayo po dito sa church, tayo po mga kabilang sa Church of Christ, tayo po ay tumatayo dito po sa atin. We are independent sa pamagitan ng mga leaders po natin with the guidance of the Lord through the Scripture. Yung ating po mga tagapanguna ay ginaguide ng Panginoon para i-lead ang church. But ngayon po, gusto nating maintindihan sa ating topic under the restoration movement, what is the meaning of fellowship? Sabi niya, yung iba, kasi kapag sinabing fellowship, ay sige, punta tayo sa church kasi may fellowship. Di ba? Pero hindi po natin naiintindihan ng mas malalim yung konteksto pag sinasabing fellowship. Kasi nung early church, very significant po ang pagtitipon sa kanila. Hindi po pwede na yung mga kapatiran, yung mga members ng church, kasama po sa body of Christ, ay hindi po dadalo at makikibahagi sa fellowship. Kaya nga kapag inintindi natin ang kahulugan ng fellowship, galing sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, it is far more than just a gathering. Hindi lang basta a-attend. Hindi lang basta pupunta ka dito, uupo ka dyan, at makikinig ka ng sermon,
kakanta ka, aawit ka sa Panginoon, makikinig ka ng Bible study, mag-offering ka, magsasanta sena ka, hindi lang po yun ang ibig sabihin ng fellowship. It is far more than just a gathering, it is being one with others. Kanina, na-touch po sa lesson ni Pastor John yung unity. So kapag pinag-uusapan po natin ng fellowship, ito po yung pagiging intimate ng relationship natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya hindi ka lang dadalo dito, papasok ka, at pagkatapos, after worship, uuwi ka na. Alam niyo po, sa ibang mga local churches ng COC, all over the Philippines, may mga na-experience po ko na right after the worship, nagla-lunch po yung magkakapatiran. Hindi agad sila nag-uwian. Sama-sama po sila nagtatangalian tuwing linggo. May mga ganun pong churches. Tayo, dito po sa Pilipinas. At can you imagine, yan po ay na-experience ko sa Tayabas. Hindi po sa Quezon, sa Tondo. Nung nandun po ako, nag-conduct po ng practical evangelism. Right after the worship, yung mga kapatiran, may mga dalang pagkain. At doon nagtatangalian after worship. You see, it's far more than just a gathering. It is being one with others. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin kung ano ba ang konteksto at ano ba ang kahulugan ng fellowship. Ano ba ang tunay na ibig sabihin nito para sa ating pong mga buhay. Pero let us take a look. What did the early church do? Nung sinasabing pagtitipon, nung pinag-uusapan at ginagawa nila ang pagtitipon para sa Panginoon, ano ba ang kanilang ginawa? Una, they devoted themselves in the apostles' teaching. So kung ano yung tinuturo ng mga apostol, yun po yung kanilang pinangahawakan. At yun din po yung tinuturo natin ngayon. Kaya nga ang tawag sa atin, we are the New Testament Church, kasi yan po yung ating itinuturo sa bawat isa. Nung sila po ay nag-gather, nandun po yung pag-fellowship na mamaya tatalakayin natin ano bang mas malalim na kahulugan. Pangatlo, the breaking of bread. Some theologian would say na ito daw po ay yung Lord's Supper. At some theologian would say na ito daw po ay kanilang pagsasama-sama bilang magkakapatid na sama-sama silang kumakain. Kasi wala pa namang church building noon. Ang early church po ay nagaganap lang sa mga tahanan ng mga kapatiran, ng mga miyembro. At ano pa po yung parte ng ginagawa nila kapag sila nagsasama-sama? They do pray. Ginagawa nila yung pagsasama, kasama po yung kanilang pananalangin. Na alam natin kung gaano kahalaga para sa kanila ang pananalangin. Kaya ang pagtitipon ay may malalim na kahulugan na dapat bigyan nating halaga. Hindi lang ho ito basta ginagawa natin for the compliance na tayo po i-attend tuwing linggo. Na-attend tayo ng midweek services, na mga fellowships natin, kababaihan, kalalakihan, kabataan, seniors. Hindi lang po natin basta ginagawa yun para lang sabihin natin na tayo nakadalo sa mga gawain ng Panginoon. Pero dapat, meron tayong kaisipan na yung pagtitipon ay binibigyang halaga natin. Kasi nung una pa man, sa unang iglesia, sa aklat ng mga gawa, ganun po kaimportante sa kanila ang pagtitipon. Kaya alam niyo po ang sabi ng Hebreo, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. And it is sad to think na meron po tayong mga kapatiran, matagal na. Malungkot isipin kasi nadating lang kapag special occasions. Pag mahal na araw, may Good Friday, may sunrise, ano pa, anniversary, nadating pagka Thanksgiving, nadating kapag Christmas, nadating kapag New Year. O, yun lang naman ng special occasion sa loob ng isang taon eh. Ano pa? Wala naman ng iba eh. Isipin nyo, ilan lang yung, 7 lang yung binanggit ko na pagtitipon, na dinadaluhan. Ilan po ang Sunday sa loob ng isang taon? 52. 7 out of 52. Isipin po ninyo yun.
Kaya ganun kahalaga po yung pagtitipon. Ganun kahalaga yung pag-fellowship. Ganun kahalaga yung pagdalo sa mga gawain. Hindi lang po ito basta sinasabi natin, yes, may attendance ka na, nag-QR code ka, present ka. Hindi lang po yung ganun. Kaya ngayon, titingnan po natin, ano po ang ibig sabihin ng fellowship na sinasabi at tinuturo po ng aklat ng mga gawa. Number 1, fellowship is being devoted. Sabihin niyo nga po, devoted. Sino po sa inyo ang hindi kompleto ang kanyang buong linggo kapag hindi nakakadalo sa gawain ng Panginoon? Diba? Iba po ang pakiramdam nun eh. Diba? Alam nyo, parang ang bigat sa kalooban, na sa loob ng isang linggo, hindi ka man lang nakatungtong sa church building. Hindi ka man lang nakadalo sa mga gawain ng Panginoon. Diba? Lalo na, yung alam mo, ina-announce natin, bagamat di na natin binabanggit kasi lagi nating pinapakita, yung ating mga midweek services. Kahit, kayo nga, very convenient na kahit nga yun nasa online Nung una, masipag ka. Pero ngayon, pag piningnan nyo po yung views natin, during the live, kukunti na po. Di na po naabot ng 30. Ibig kong sabihin, pag pinag-uusapan ng pagtitipon, ng pagdalo sa gawain ng Panginoon, it is being devoted. Kasi anong sabi ng mga talata? Ito po ang sabi, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ibig sabihin, yung salita na inilaan, sa English, devote. They devoted themselves. Kasi parte sila ng katawan ni Kristo. Kaya yung kanilang mga buhay, inilalaan nila para sa gawain ng ating Panginoon. Let us not take this lightly, mga kapatid. Kasi baka mamaya, ang isipin natin, kapag pinag-uusapan yung salitang devoted, kailangan dito ka tumira sa church. Hindi po ganun yun. Para lang masabing nandun ka sa lahat ng gawain, kailangan dito ka tumira sa church. Kasi dapat lagi ka daw nandito. Hindi po ganun yun. Kapag sinabing devoted, it is being steadfast to what God has done. Ano bang ginawa ng Panginoon para sa atin? Anong ginawa ng Diyos para sa atin? Iniligtas tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Iniahon tayo sa kasalanan para mamuhay sa katwiran. Kaya tayo bilang tugon sa lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, kailangan nating i-devote yung ating mga sarili sa Panginoon. Amen? Kasi yun po yung ibig sabihin ng fellowship. Yun po yung ibig sabihin ng fellowship. Kasi baka mamaya laman ng ayokong dumalo sa gano'n. Ayokong dumalo sa kalalakihan. Ayokong dumalo sa Dorcas. Ayokong dumalo sa seniors. Ayokong dumalo sa youth. Sa Sunday na lang ako dadalo. Sa tingin po ba ninyo, enough yung gawain ng linggo? Bakit natin nilalagyan pa ng mga midweek services, mga midweek fellowships? Di ba? Kasi ganun natin pinapahalaga ng pagtitipon. Kaya kung ating titingnan, ano po yung higit na mahalaga kapag pinag-uusapan natin ng fellowship? Kapag nagtitipon tayo, wala tayong ibang tinuturo kung ano yung turo ng mga apostol. Galing sa Biblia. Nasa aklat ng mga gawa. Pangalawa, pinapahalagahan po natin yung pagsasama-sama bilang magkakapatid. Diba? Dito po, we can understand dito sa church, kasi lahat, masyado po tayong marami sa bilang, at minsan hindi na natin talaga kilala yung ating mga kapatid by name. But you know what, mga kapatid, if you have the chance to talk, to converse sa ating mga kapatiran, gawin po ninyo. Bigyan niyo po ng pagkakataon na makausap, makakwentuhan yung ating mga kapatid, kasi isa po yun sa pinakamahalaga pagdating sa fellowship. Hindi naman po kayo magchichismisan, pero mahalaga na nag-uusap. Mahalaga na nagkukwentuhan. Mahalaga na nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay. Ano po ba yung ginagawa natin? Babanal na hapunan tayo. Minsan, pagka may mga special na gawain, may mga celebration, naghahanda ang ating mga auxiliary groups sa mga gawain nila. Alam niyo po ba sa Gideons, kada nagpe-fellowship kami, praise God sa buhay ni Brother Arnel, lagi pong may mani doon.
Hindi ho nawawala ng mani doon. Kaya kahit nasa Dorcas yung pastor, tatawid muna yun doon para kumain ng mani. Tapos saka lalabas. May kape pa. Panagigi-Jones. Thank you kay Brother Bonnie. Dahil banisipag po niya magtimpla ng kape. Di ba? Ministry, fellowship. Nagsasalo-salo sa mani. Kaya kung ating iisipin mga kapatid, ganun po kahalaga yung pagtitipon. Ganun po kahalaga yung pagsasama-sama. And at the same time, yung higit na mahalaga din, kasama din po yung pananalangin. Kaya po sana, huwag natin kalilimutan mga kapatid, na hindi lang tayo nagtitipon dahil sa obligasyon. No, kailangan kong dumating. Kasi binisita kami ng Pangulo ng Gideons, pinuntahan kami. Kailangan kong pumunta. Mga kapatid, huwag niyo na pong antayin, bisitahin pa kayo. Sana mailagay po sa isip at sa puso natin na hindi tayo nagtitipon-tipon dahil sa obligasyon. Kundi ito ay bunga ng pagkakilala kay Kristo. That is why it is important for us to have fellowship. Kailangan maging devoted tayo sa ating pong Panginoon. Ito ang pundasyon ng ating pagsasama-sama para sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, huwag po kayong tatamad-tamad dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Huwag po kayong tatama rin. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Lord hindi tinamad bigyan kayo ng blessing sa buhay ninyo. Hindi napagod si Lord. Bigyang halaga natin ang pagtitipon. Be devoted. Give your time. It is not, mga kapatid, it's not a matter of time. It is a matter of priority. Gawin po nating prioridad ang pagdalo para sa Panginoon. Kung kaya ng oras mo, bakit hindi? Diba? Give your talent. If you have the talent, use it for the Lord. If you have the treasure, be devoted to give your treasure sa Panginoon. Kaya po, ang buhay mo ay dapat ilaan sa gawain ng Panginoon. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Dahil baka mamaya dumating ang panahon, wala na tayong chance na gamitin ang buhay natin para kay Lord. Hanggang may lakas ka, hanggang may opportunity ka, ang buhay mo ay dapat ilaan sa gawain ng Panginoon. Number 2, fellowship is being compassionate. Sabi ng verse, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. You see, the early church, nandun po yung compassion. Compassion was present in the early church. Anong ginagawa nila? Yung kanilang mga ari-arian, inaari nilang para sa kanilang lahat. Let me ask you mga kapatid, do you think, gaano po karami yung mga kapatiran by that time? Madami siguro, no? Kasi right after ng preaching ni Peter, ilan po ang napadagdag? 3,000. Tapos sa ending ng verse, 47, araw-araw ay merong idinadagdag sa kanila. Regardless of the number ng mga tao sa church, in the book of Acts, compassion was there. Mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ng pagkakapatiran, kinakailangan meron po tayong malasakit sa ating mga kapatid. Kagaya po ng ginawa nila. Itinuturing ang bawat isang bilang pamilya. Hindi po iba. Hindi ho nila sinasabi na bahala ka maghirap, bahala ka mamroblema, bahala ka magutom, bahala ka mahirapan,
Bahala kang dumaan sa pagsubok mo sa sarili mong buhay. Basta kami dito, okay kami dito. Hindi ho ganon. Anong sabi? Yung kanilang mga ari-arian, pinagbebenta nila at yung napagbilan, pinapamahagi saan? Sa mga kapatiran, ayon sa kanilang mga pangangailangan. Na parang ang bawat isa ay pantay-pantay. Ang bawat isa ay maayos ang kalagayan. Dahil itinuturing ang bawat isa bilang pamilya. Kaya po mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi po pwedeng umuupo ka lang dyan, pagkatapos yung kalapit mo, hindi mo papansinin. Dahil wala ka naman pakialam sa kanya. Bahala ka sa buhay mo, basta ako sisimba ko ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong ganon. Hindi po pwede yung ganon. Nasaan po ang compassion? Nasaan po ang pagmamalasakit natin sa ating mga kapatiran? Hindi ho pwede na tayo po ay basta lang darating, basta dadalo sa mga gawain at sasabihin natin, wala tayong pakialam sa ating mga kapatid. Na kapag sila'y nahirapan, kapag sila'y ng problema, kapag sila'y may pinagdaanan, wala tayong gagawin para sa kanila. Mga kapatid, we should value one another because we belong to God's family. Amen? We belong to God's family. Pamilya tayo ng Diyos. Kahit pa gaano kalaki, kahit ba tayo gaano karami, kung kakayanin natin sa abot ng ating makakaya, we value one another. Bigyan natin ng importansya at pagpapahalaga ang ating mga kapatid. Kahit pa magkakaiba tayo ng perspective sa buhay, magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan na paninindigan, mga prinsipyo, we belong to one family because of Jesus. Kailangan nating i-value ang bawat isa. Kailangan nating i-value ang ating mga kapatid sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Ephesians 2:19, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Hindi tayo magkakaiba. Pare-parehas tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. We belong to the family of God. Pero paano natin i-value ang bawat isa? Paano natin i-value ang ating mga kapatid? Learn to value one another by this. Una, do not be selfish. Huwag po kayong maging makasarili. Huwag tayong maging makasarili na gusto natin ang spotlight lagi lang nasa atin. Na gusto natin tayo lang ang papahalagahan. Gusto natin tayo lang ang bibigyan ng importansya. Gusto natin tayo lang ang lagi napapansin. Huwag pong ganon. Gusto natin tayo lang lagi ang may benepisyo. Gusto natin tayo lang lagi ang merong aangat. At yung mga kasama natin sa kapatiran, sa ating pong church, sa pamilya ng Panginoon, gusto natin, iwan lang sila, tayo lang dapat. Huwag po tayo maging mga sarili, mga kapatid. Dahil hindi po yun ang tinuturo ng Panginoong Diyos pag pinag-uusapan po natin ang pagtitipon o ang fellowship. Pangalawa, be concerned to the needs of others. O kailangan na iisip mo. Kapag alam mo na may kailangan siya, sa abot ng iyong makakaya, di man material na bagay, mahalagang matulungan mo sa pamagitan ng panalangin. Kapag umiling sa iyo ng prayer ang iyong kapatid, tanungin mo, anong ipagpe-pray ko sa iyo? Ipag-pray mo. Dahil napakalaki po ng nagagawa ng panalangin para sa ating pong mga buhay. Pangatlo, treat others better than yourself. Sa pamilya ng Panginoon, wala pong pagalingan. Kasi ang sabi ng Philippians chapter 2, kailangan isipin mo na mas magaling yung iba kaysa sa iyo. Sa pamilya ng Diyos, wala akong pagalingan. Lagi nating iisipin na mas magaling ang ating mga kapatid kaysa sa atin. That is compassion. So be compassionate to one another. If you know someone na kailangan ng tulong, tulungan po natin. Kasi yon ang ibig sabihin ng pagkakapatiran. Yon ang ibig sabihin ng pagtitipon. Bakit tayo nag-gatherings? Bakit tayo nagagawain?
Bakit tayo nandito at nagsasama-sama sa Panginoon? Kasi gusto nating ipakita ang ating malasakit sa ating mga kapatid. Pangatlo, fellowship is being a good example. Hindi yun natatapos yun sa pagpapakita ng compassion. Hindi lang natatapos sa pagiging devoted sa Panginoon. Ito po, pagdating sa fellowship, sa pagtitipon at pagsasama-sama, kailangan po nating ipakita yung magandang halimbawa. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. You see, mga kapatid, the early church ay meron pong magandang reputasyon. Dahil napakahalaga po na kapag tayo nagsasama-sama at nagtitipon-tipon, kailangan merong magandang halimbawa na ipinapakita sa bawat isa. Upang nang sa gayon, dito man sa loob ng ating bahay-sambahan o kung lumabas man tayo dito, meron tayong magandang example na pinapakita sa mga tao. Hindi lang tayo kalulugdan ng mga tao, kundi higit sa lahat, kalulugdan tayo ng Diyos. The church is meant to worship God and learn His words. Ito po ang ating ginagawa eh. Ito ang ating ipinapamuhay. At napakahalaga na kapag tayo po ay nagtitipon-tipon, dapat nating may bahagi ang ating buhay sa ibang tao. Big sabihin, nag-i-impart ka ng buhay. Hindi lang basta dumadalo ka, umuupo ka, umaawit ka, nakikinig ka, kundi kapag ikaw ay nandito, kapag ikaw ay tayo nagsasama-sama at nagtitipon-tipon para sa Panginoon, kailangan yung buhay mo na ibabahagi mo sa iba. Kaya lang ang malaking tanong, ano yung ibabahagi mo? That is why, kapag pinag-uusapan ng fellowship, it is being a good example to everyone. Hindi lang ho basta dumating dito na wala man lang mapupulot sa iyo ang kapatid mo. Na isang bagay na babaunin niya sa kanyang pag-uwi. Kaya po mga kapatid, we gather to be a good example to everyone. So yung kalapit mo, kailangan maging magandang halimbawa ka dyan. Tingnan niyo po yung kalapit niyo. Diba? Hindi lang kapag ka nandito ka sa church, dito ka lang mabait. Diba? Hindi lang kapag ka nandito ka sa loob ng bahay-sambahan natin, ng ating kapilya, dito ka lang tahimik, dito ka lang mabait, dito lang maganda yung sinasabi mo. Dapat kahit pag lumabas ka, at nakita mo yan, nakasama mo yan, kailangan magandang halimbawa pa rin ang pinapakita mo sa mga taong yan. So let us follow the examples of the early church. Ano bang ginawa nila? Noong panahon ng sa aklat ng mga gawa, kapag nag-gathering sila, masaya at may malinis na kalooban. Walang hinanakit sa isa't isa. Walang sama ng loob sa isa't isa. Masaya silang nagtitipon-tipon. Pangalawa, kapag sila'y nagsasama-sama, kinalulugdan sila ng mga tao. Big sabihin, yung mga taong nasa paligid nila, masaya kapag sila'y nakikita. Bakit? Alam nila na silang lahat ay naniniwala sa Panginoon. So let us follow the examples of the early church. Mga kapatid, it is all about our character. Kapag pinag-uusapan ng pagtitipon, it's all about our character. So be a good example in words, in deeds. Yung mga sinasabi mo, isipin mo mabuti. Yung mga sinasabi mo sa mga tao, hindi lang sa iyo mga kapatid sa Panginoon, yung mga tao nakakausap mo,
Make it sure na yung mga binabanggit mo sa kanila ay may mga bagay silang matututunan at makukuha kapag kausap kanila. Pangalawa, be a good example in deeds. Sa iyong mga ginagawa, saan ka nakikilala sa mga ginagawa mo para sa ibang tao? Para sa iyong mga kapatid? Para sa mga taong wala pa sa Panginoon? Para sa mga taong nasa labas? Sa mga taong hindi pa kumikilala kay Lord? Paano kanila nakikilala? Sa iyong mga ginagawa. Be a good example, mga kapatid. Hindi lang ho dito sa loob ng church. Higit sa lahat, pag lumabas po tayo dito. Kapag ibang tao na po yung kasama natin, we need to be a good example for them. At bilang pagtatapos po natin, gusto ko pong ulitin po ito. Na sana tumanim sa puso at isip po natin kung gaano po kahalaga ang pagtitipon. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. We can take this literally. Bakit? Kasi meron talaga mga Kristiyano na hindi binibigyang importansya ang pagdalo sa gawain. Hanggang sa yun ay nakasanayan na nila, hindi talaga ako nadalo ng ganyan eh. Hindi talaga ako natin sa ganyan eh. Di ba? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Last time, pinag-usapan natin yung second coming. At hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Kaya mga kapatid, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Malakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras po na ito na pinagkaloob mo sa aming lahat. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala po sa amin as part of our team, the Restoration Movement, the New Testament Church, ay yung aming pagtitipon kung gaano po ito kahalaga. Kaya Lord, katukin mo po ang puso ng bawat isa na nasanay na hindi dumadalo sa iba't ibang mga gawain para po sa iyo. Maybe this is a time for us na ma-realize kung gaano po kahalaga na kami po bilang magkakapatid ay nagsasama-sama para sa isang layunin at yun ay mapaglingkuran ka sa pamagitan ng aming mga buhay. Kaya po Panginoon, sana wag namin kaligtaan ang mga pagtitipon para po sa iyong banal na pangalan. Ingatan mo po sana kami at sana may pakita namin ang higit na malasakit para sa bawat isa. Hindi lang bilang magkakapatid, kundi bilang mga taong iniligtas mo, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito, tayo po iaawit ng ating awit panawagan, an invitation song. Sa pag-awit po natin, si Kristo ay maamong tumatawag. Kung meron po tayo mga bisita, kaibigan na hindi pa tumatanggap at kumikilala sa Panginoon, hindi pa kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, ito na ang iyong pagkakataon para tanggapin siya sa iyong buhay. Lumapit ka dito sa unahan. Tanggapin mo ang ating Panginoon.
ay kanilang iniwan. Sa Kalbaryo'y pinasal. Magalak ang pusarumang krus. Malubog akong maglilingkod. Dadalhin ko ng lumang utong ang kapatid na Pakinggan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman ay sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakilanman." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy din nagpapasalamat po muli sa iyo pong banal na pangalan at binigyan mo ng pagkakataon ang bawat isa upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng bahagi sa iyo pong banal na hapunan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, pagpapala ang igawad mo sa larawan ng iyong katawan, maging sa larawan ng iyong dugo. Pagpapala rin ang igawad mo sa bawat sa amin na tatanggap ng iyong banal na hapunan. Ikaw, Panginoon, ang lubos na nakababatid, nakaalam ng laman ng aming puso. Pakalinisin mo nga po, Panginoon, ang bagay na ito upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa aming pong tatanggaping banal na hapunan. Ikaw, Panginoon, ang aming pong mapapurihan at maparangalan sa aming pong gagawing pagtanggap ng iyong banal na hapunan. Ang mga panalangin namin ito, Panginoon, aming patuloy na pinagpapasalamat sa iyo, ipinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ating pong pakinggan ang sinasabi sa Gawa 20-35. Nagbigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang mabigay kaysa tumanggap. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Tayong lingkod ng Diyos sa langit yatas, tayo ay sumunod. Baguhin ang lakas, sayang kaloob, at kung makayo'y di tayo lulugmok. Gumawa, maghintay, magpuyat,
sing your praise unending. 10,000 years and then bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tayo manalangin, dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito kung saan kami po ay muling nakatapos ng aming gawaing pananambahan. Salamat po, dakilang Ama, at muli po kami nagkaroon ng pagkakataon upang makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng inyong mayayamang salita. Salamat po, dakilang Ama, for reminding us na ang kahalagahan po ng mga gawaing Kristiyano, ang mga fellowship, at ang pagmamalasakit po sa mga kapatiran. Salamat, Panginoon, at muli, patuloy niyong pinapaalam sa amin, pinapaalala ang dapat na maging pundasyon ng aming pananampalataya, lalo tigit sa iglesia sa dakong ito. Panginoon, pinapanalangin din po namin na ang aming mga natutunan ay patuloy na matimo sa aming mga puso at isipan. Nalangin din namin, dakilang Ama, ang mga kaloobong na aming nalikom sa gawain ito, pananambahang ito, ay patuloy po namin magamit para sa pagpapalago ng inyong iglesia at pagtatanyag ng inyong banal na pangalan. Panginoon, ang mga kapatid po na hindi po namin nakakasama sa mga gawain ay dalangin namin na katukin po ninyo ang kanilang mga puso upang sila ay muli namin makasama at makapiling sa pagpupuri at pag-aaral ng inyong pangalan. Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Patuloy po ninyong haplasin ang kanilang sila po ng inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay upang sila po ay bumalik ang kalakasan at madaling gumaling mula sa kanilang mga sakit. Kaya din po ang magulang ni kapatid na Ken na kasalukuyan po nagpapalakas ay dalangin namin na patuloy niyong i-provide sa kanila ang kanilang mga pangangailangan medikal. Nakilang Ama, sa amin pong muling pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, dalangin namin na kami po isamahan niyo kung paano niyo po kami inihatid ng ligtas sa inyong bahay-sambahan ay gayon din naman po kaming maiuwi po ninyo ng ligtas at maluwalhati sa aming mga tahanan at sa aming muling sabak sa sanglibutan sa panibagong isang linggo. Dalangin namin, Panginoon, na kami po inyong samahan at tulungan na manatiling matatag ang aming pananampalataya. Ito lamang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen. And be gracious unto you.
Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.